Now anong mangyayari kung pinaandar mo ng pinaandar ang bunganga mo? Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Walang preno as you brandish na ikaw ay isang lawyer. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi sinasabi... AM, June 30. Isang linggo bago ang impeachment ni VP Sara. Nag-organisa ng isang emergency rally ang Iglesia ni Cristo nitong June 30 sa EDSA People Power Monument sa White Plains para raw sa pagsulong ng transparency at accountability sa gobyerno. Or at least, that's what they said. Kasi a day before, sinabi ni Ombudsman Remulla na kakasuhan na niya sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. So it's safe to assume na ang totoong dahilan ay ang ambang warrant of arrest kay Senador Rodante Marcoleta. At least, initially noong June 29 at around 10 p.m. ayon sa isang screenshot na binigay ni Attorney Jesus Falsis sa Twitter. Allegedly displaying the communication ng mga higher-ups sa INC or organizers nila sa kanilang mga lokal. Over his 75 million pesos of undisclosed campaign donation galing kay Mike Defensor at ilang mga negosyante na kanyang inamin sa Net25, an INC-adjacent TV network. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Eh, contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi Okay. babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun.
Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Ngayon, Enumerate. hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Aha. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Now sinabi yon on live television dahil sa mga questions sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Kung saan, paano ba naman kasi? Nung naglabas siya ng SALN niya noong 2025, 52 million pesos lang ang kanyang pera. Pero, according sa kanyang statement of contributions and expenditures, basically yung disclosure kung magkano ang nagastos niya sa eleksyon, 140 million pesos daw ang kanyang nagastos sa kampanya. So pinapa-explain siya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung bakit almost triple ng net worth mo ang ginastos mo sa campaign contribution. Literally, the math is not mathing. Kumbaga, paano ka nakagastos ng sobra-sobra sa net worth mo, sa kabuuan ng ari-arian mo. Imaginein mo yun, sinabi mong walang nag-donate sa iyo, pero yung nagastos mo, mas malaki pa sa net worth mo. Almost 3 times ang laki. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Kung isipin mo, bakit siya umaamin? Well, para sa kanya, hindi siya umaamin. He was bragging. He was bragging na mayroon siyang mayayamang kaibigan na naniniwala sa kanya para magbigay at magbuhos sa kanya ng milyones para sa kanyang kampanya. Doon sa rally, they shouted, selective justice daw ang ginawang witch hunt kay Marcoleta. Kasi nga again, si Marcoleta is adjacent to the DDS at again sa INC which has supported the Dutertes many times over. Tapos, malamang sa malamang dahil napipinto na ang impeachment ni VP Sara literally a week from the rally, talagang makikita mo na parang meron ngang selective justice. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice
ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Pero tatandaan natin na inabsuelto ng COMELEC si Marcoleta, si George Erwin Garcia na appointee ni BBM. Kumbaga, hindi yun selective justice kasi ito ngang si Marcoleta, inabsuelto ng COMELEC despite the self-confession. Hindi siya tinunggal at hindi siya sinuspinde. Kung panong siya ay hindi pa nagpa-file ng na hindi dineklara sa kanyang salin Ah. at saka sa Sa SOSE. SOSES, Statement of Contributions. Apo, katanungin ka, Jerry, una po muna liwanagin natin para sa mga kababayan natin. Opo. Magkaiba po ang jurisdiction kapag ka SALN. Ang SALN sa opisina ng Ombudsman, yung SOSE, Statement of Contributions and Expenditures ay sa Commission on Elections. So maliwanag po yon. Opo. Yes. So kami po ay nagkaroon ng tinatawag na motu proprio o kami mismo, initiative namin, investigasyon sapagkat nung mga nakaraang taon ay naging mainit na issue yung hindi daw po tumutugma. Yung pong SALN ni Senator Marcoleta at yung SOSE na kanyang final na lumalabas, may ginastos siyang amount na inyong nabanggit, pero bakit hindi nakareflect sa SOSE na may nagbigay o may nag-donate sa kanya? Tapos lumalabas daw po ba na sa SALN, ibig sabihin personal siyang gumasto samantalang wala naman daw pong ganung amount doon sa kanyang SALN. So again, hindi po namin pinakailman yung SALN, ang pinakailman po namin yung SOSE. SOSE. Na ang katanungan po ay ganito. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura pero hindi pa start ng campaign period. Pero, ang kakasuhan raw ng COMELEC ay si Mike Defensor na caretaker ng mga 18 Marites, Marines, Cargadores, kung ano man ang gusto mong itawag sa kanya, depende sa kung ano or sino ang poon mo. Kasama rin dito si Joseph Espiritu at Aristotel Viray na sinasabing tinutukoy ni Marcoleta bilang campaign donor. Ang weird, no? Yung donor kakasuhan, samantalang yung nakatanggap ng pera at gumamit ng pera, hindi makakasuhan. Yung kay Senator Marcoleta, dismissed na. Ba't naman kami ang makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Ba't ganun? Kaya siguro nalagay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa 22 Marites ay dahil kakasuhan ng COMELEC si Mike Defensor. So parang alam na natin yung pattern kung sino yung kalaban nila. Yun yung i-implicate nila sa mga maleta. Napakalaking kasinungalingan. Dito sa ating bansa ngayon, napakadali kasi magbenta ng kasinungalingan basta may presyo. Di po ba parang nakakatakot na sira ka na sa publiko? Ikaw magpapatunay later na hindi totoo. Parang baliktad po eh. Parang you have to disprove what they have proven wrong from the very start. Napaka-unfair ng nangyayari ito sa atin. Pero bakit ba onda na onda ang Iglesia ni Cristo para kay Marcoleta? Well, he's the former congressman ng Sagip Party List, a known ally of the Iglesia ni Cristo at for good measure, si Marcoleta ay isang INC rin. Basically, para silang sibak party list ng Jesus is Lord party list nila Villanueva. You know what? Hindi ganito yung unang pag-envision ng isang party list system. So maybe we do need to reform the party list system. Pero despite the large show of force at will ng mga tao na in the middle of the week they will drop everything para mag-rally sa gitna ng EDSA, hindi natinag sa rally ng Iglesia ni Cristo si Jesus Crispin Boying Rebulla ng Ombudsman dahil nag-file pa rin siya ng kaso kay Marcoleta sa kasong plunder. After the quote-unquote and self-described peaceful rally ng INC. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. You will file. Wala nagbabago. I mean, sure, he probably but most definitely did falsify his SOSE dahil tumanggap siya ng donation which might as well be classified as a bribe dahil he was a sitting congressman at hindi niya ito dineclare. What was the purpose of this thing? Bakit hindi niya i-declare? Why is he trying to hide it?
he has the duty to the Filipino people na ideklara kung sino yung nagpopondo ng kanyang kampanya, which is a far greater debt, utang na loob, than what his anonymous benefactors did for him. Pero kahit na despite the fact na alam nating wala naman talagang ganoon kalaking impact yung block voting if meron man, if ever man na sumusunod at tumatalima sa block voting sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga deboto, case in point, there are reports pa nga being pushed para i-impeach si Ombudsman Boying Rebulla who has honestly been doing the Lord's work kung ikukumpara kay Duterte appointed Samuel Martires. Naka-break tayo ngayon, so wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So, di natin alam kung meron na. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siyang alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia, pero wala rin anyang kumagat dito. Well, mahirap mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So, we just have to wait and see. Kasi ang dami niya nang napakulong. Even though, again, to be honest, konti pa rin. At least, isinapubliko niya ang SALN, tapos inuungkat niya yung mga dating katiwalian was swept under the rug by the previous administration. He is still technically doing his job sa kasalukuyang mga krisis na ikinakaharap ng Administrasyong Marcos. So kahit na nasa bilangguan na si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, yung mga BGC boys, ang pinoproblema ko lang talaga ngayon is si DPWH or at least yung dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nabigyan na nga ng hospital arrest, parang gusto pa nilang gawing state witness, which is weird. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Verdi Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.